Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube Bacron, channel. Fish Keeper. Mabilis ang update lang tayo dito sa ating fish farm mga boss, dahil sa, kung naalala nyo po, last video natin yun nga, nakakalungkot na isipin na namatayan tayo ng mga alaga nating mga isda, na nalugi tayo ng worth of 20k sa lahat ng mga namatay nating mga isda dahil doon sa na overfeeding at pinakailaman ng isang bata yung ating mga alagang mga isda. So hindi tayo magtatagal sa ating pag-update kasi gawa nga naman ng wala tayong masyadong ma-update dito sa ating mga alagang mga isda, at wala pa naman tayong na idadagdag sa mga alaga nating mga isda mga boss. So hindi pa rin naman natin madagdagan gawa nga ng wala pa rin kasi tayong mga income na dumarating. So ayun mga boss, ipapasilip ko lang po sa inyo kung ano yung mga natitira pa natin mga isda dito na pinapadami natin, nang sa ganun makapag out ulit tayo. Pero yun nga, matagal-tagal pa ulit tayo makapag out nito gawa nga ng yung mga iba kasi is joby pa, yung iba hindi pa natin pwedeng i-out kasi kailangan nating mag-breed ulit. So ano pang inaantay natin mga guys, tara samahan nyo ako at magbibigay na po tayo ng update sa ating mga alagang mga isda. So ayan mga boss, ito is meron tayo dito RDSS, Red Dragon Snake Skin. At kung hindi nyo mapapansin, dahil sa sikat ng araw at sa liwanag ng araw na nagre-reflect sa ating camera, meron po tayo dito ang RDSS. May mga joby dito at may mga fry pa na naiwan. Tapos ito naman is bakante. Bali ang ginagawa ko na lang dito is naglalagay na lang tayo dito ng nagkukulture na lang tayo dito, or nagpapaitlog na lang tayo dito ng mga mosquito, nang sa ganun is magamit natin yung mga kitikite para mabilis na makapagpalaki tayo ng mga breeder natin. Ito yung metal yellow pingo natin. Sorry. Ito yung magenta pink natin. Kahit papaano mayroon din natira. So ang ginawa ko dito, kung nakikita nyo, yung mga RDSS natin dyan. Ito, nagiwalay ako ng mga RDSS. Tapos yung pinaitlog natin na mga kitikiti is nandito. So pinapakain natin itong mga kitikiti sa kanila. Kasi para mas mabilis silang lumaki, kasi gawa nga ng live food yung nila, kinakain nila. Bali yung mga naiiwan dito is yung meron, ito naman nakikita nyo, ito yung mga nakal natin na mga gapi. So lahat ng mga nakal natin is nilalagay na lang natin dito. So kung makikita nyo is madami yan, kasi lahat ng mga nakita nating mga kal dito na natin binabagsak. So mangyayari niyan is parang chops na tong mga to. Ito yung bakante natin. Tapos meron din tayo dito yung yellow king cobra, mga fry po yan. So nakikita nyo meron tayo dito bakante na reef tub. Bali itong reef tub na to is nilagyan ko lang ng tubig, may stakan ng tubig, kasi kung sakasakaling meron tayong makuha na mga isda, kahit papaano magkaroon na to ng kitikiti at meron silang kakainin na kaagad. Ito naman yung HBRRT natin. Hindi, yung tuxedo po pala natin to mga boss. Ito yung mga tuxedo natin na naiiwan. Medyo madami-dami pa naman yan. Tapos yung isa pang bakante nating ref tub dito, bali ito na lang po yung ginawa ko sa isa nating ref tub na nabakante, kasi wala din naman ng isda. Kaya ang ginawa na lang natin dito is nagtanim tayo dito ng mga ornamental plants. So ang plano ko dito is maglalagay ako ng maraming ornamental plants dito, ng iba't ibang klaseng ornamental plants, para kung sakasakali dumating yung time na makapagparami tayo is meron tayong pandagdag sa binta natin. Kasi bali ito lang po kasi yung naidadagdag natin na pangbenta natin sa mga ornamental plants natin. Kaya meron tayo ditong kamboba, saka meron tayo ditong, hindi ko alam kung anong tawag nila dito, Sagittarius ba to, or
Ewan ko kung sino yung nakakaalam, comment na lang kayo naman dito sa comment section po. Tapos ito naman yung tank ng yellow pingo natin na wala na pong laman. Yan po, wala nang laman to mga to. Tapos ito naman, itong tab natin na to, wala din laman to. Dito meron tayo dito Cobra Blacktail. Ito meron pa to. Tapos ito yung meron pa ba to? Wala na masyadong laman, namatayan pa. Ayan, may namatay na naman. Bali ito bakante rin to eh. Ito bakante rin ata to, wala din laman to. So marami-rami pa tayong pwedeng paglagyan dito ng mga bakante. At sana naman dumating na yung panahon na malagyan natin ulit ang mga to. Ito yung timba din natin na nilagyan din natin noon ng mga isda na ngayon na bakante na. Tapos yung ano dyan, nakikita nyo, itong planggana, wala na rin tong laman to, na pinaglalagyan din natin ng breeder din natin yan. So ngayon bakante na rin yan. Tapos mayroon pa tayo isa dito na bakante na reef tub. Siguro i-stakan muna natin to ng tubig. At hindi ko rin alam kung ano pa yung pwede nating ilagay dyan, kasi unang-una is wala pa naman tayong budget para makapagdagdag ulit ng mga alaga nating mga isda. At meron pa rin naman tayong natitira dito na mga betta fish. Yung mga ibang betta fish dito is hindi ko na ibinebenta, pinapalaki ko na lang sila kasi balak ko kasi na by December kasi is magpapalaro ako at gagawin na isa ito sa gagawin nating mga papremyo doon sa ipapalaro natin doon sa mga nakasubscribe natin. Ito wala na rin pero pinapatakbo pa rin natin kahit na walang laman. Ito naman yung mga ano natin, koi fish natin, napakatahimik nila. Ito rin naman wala din na rin ng laman to. Bali mga suso na lang lahat ang laman nito. Yung ram's horn snail. Ayan, wala na rin mga laman yan. Ito, angel fish na dalawa. Tapos mga rosy barb. Ilan lang din naman to. Tapos yung green, saka red tiger barb, saka green tiger barb. Tapos muli lang natin. Ilang 3 piraso na lang ata yan. Tapos yung mga breeder natin na mga muli, ayan. Tapos yung mga Mickey Mouse natin, ilan na lang din yan. So yung oranda natin dito, hindi na rin natin binibenta to. Palalakihin lang natin to. Tapos ipandadagdag natin dito sa pang display natin. At kung meron tayong makikitang babae at lalaki dyan, gagawin na lang natin team mga breeder. Itong mga to, meron naman dito yung pidart natin. So yung pidart natin, ang itsura niyan, kung nakikita nyo, ganito ang magiging itsura ng pidart natin. Ayan. Shoutout na pa pala kay Gapi Mil. Sa kanya tayo kumuha ng ginawa nating, gagawin nating breeder. So ginagawa nating breeder sa ngayon. Tapos ito naman yung full gold. Ayan, full gold natin. Sana mag-drop ka na rin naman na. Tapos meron pa rin naman tayo natitira dito na HBW half black white. Tapos ito bakante na rin. Tapos ito naman yung HBW pastel. Yung dragon natin, blue dragon, wala na po yung asawa, lalaki na lang po yan. Yan po yung blue dragon natin. Tapos ito mga juvie na lang to mga to. Ayan. Meron pa tayo ditong Cobra Blacktail. Ayan. Tapos red rosetail, meron pa naman tayo dito red rosetail, mga breeder na lang yan.
Tapos yung oranda natin na pinapalaki din natin kasi nakapagpalaki na rin tayo ng oranda goldfish. So ayan mga boss, paliban dito sa pinagkakaabalahan natin ngayon dito sa ating backyard fish farm is meron pa akong isang pinagkakaabalahan. Medyo natagalan tayo sa ating pag-upload dahil na-busy din tayo sa ating ginagawa. Bali, ipapasilip ko rin sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito ng mga ilang araw, kung bakit tayo na-busy at hindi rin tayo nakapag-upload at kung anong dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-upload kaagad ng ating video. So, ipapasilip ko rin sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito mga boss. So ayan mga boss, ito po yung dahilan kung bakit tayo na-busy at hindi rin tayo nakapag-upload kaagad ng ating mga video. Gawa nga ng nagtatambak ako dito sa ating backyard fish farm, dito sa ating tinitirhan. Gawa nga ng dito sa may dulo kasi natin or dito sa part ng pinagpwestuhan natin ng ating mga alagang mga isda is pag malakas ang ulan is napupuno yung mga tubig, napupuno yung area natin ng tubig kasi medyo mas mababa yung area doon sa area ng kung saan natin punisto yung mga alaga natin mga isda. So ang ginagawa natin dito is naghahakot tayo ng ating buhangin, bato para tinatambak natin dito. So kung nakikita nyo yung ginagawa ko, ayan is maraming mga bato na malalaki. So inilagay na lang muna natin yung mga malalaking bato dito sa may gilid nang sa ganon hindi naman nadadaanan ng motor. Kasi pag once na nakalagay yan at hindi natin itinabi yung mga malalaking bato na yan, isagabal din yan sa ating daanan ng ating motor. So bali ilang araw ko din tong ginawa na naghahakot-hakot ako para gawing panambak. So yung panambak natin is nanggagaling pa sa labasan. So guro mga around 30 meters from pinaghahakutan natin hanggang dito sa loob ng bakuran natin ang layo. Kahit na mainit, mataas ang sikat ng araw, tuloy pa rin tayo sa ating ginagawa kasi ang importanteng matapos natin ito para nang sa ganun kung dumating man yung malalakas na ulan ay hindi ulit mangyari na matambakan tayo dito ng tubig ulan. So ayan, inarinse ko lang yon at kung nakikita nyo, ayan dito ako kumukuha ng panambak at nilalagay natin doon sa ating bakuran mga boss. Kasi ang ginagawa kasi natin paggising natin ng umaga, after natin ma-check yung mga alaga natin mga isda, after natin maalaga yung mapakain yung mga alaga natin mga isda, ito ang ginagawa ko naman is kumukuha tayo ng panambak para itambak dito sa atin. So buti na lang at may nagpahiram sa atin ng karatilya. Karatilya nga ba ang tawag dito? Kasi nung mga unang araw saka pangalawang araw, ang gamit ko lang po dito is timba-timba lang. Kaya matagal bago natapos to. Pero kung mayroon tayong karatilya, malamang is hindi tayo inabot ng mga ilang araw. So nagpapasalamat po pala ako sa nagpahiram ng ating karatilya. Karatilya nga ba? Paki-comment na lang kasi hindi ko rin alam kung anong tawag dito. Basta yung panghakot. Shoutout po kay Kuya Buyet Garcia na nagpahiram sa akin ng karatilya na to. Ulitin ko, hindi ko alam ang tawag dito kung karatilya nga ba to, pero yan nga, kung sinong nakakaalam is comment naman kayo dito
sa comment section ulit. At hindi ko talaga alam kung anong tawag dito mga boss. So ilang araw din tayong pagod at laging pagkatapos natin gawin to, pagkatapos natin magpahinga, maligo, pagdating ng gabi talagang bulagta tayo sa pagod. Maganda rin to sa katawan kasi medyo matagal-tagal din na hindi rin tayo nakapag-exercise, kaya mainam din to na naging activities ng ating katawan at pagpawisan tayo. So kung makikita nyo dyan yung pawis ko, sobrang pawis na pawis po ako dyan. At para ako naliligo sa pawis sa sobrang dami ng binubuhos ng ating katawan na pawis mga boss. So yung mga huling araw, ito na lang yung ginawa natin. Inayos na lang natin kasi isang purpose din natin kung bakit kailangan natin magtabon, kasi unang-una itong area na to, lalong-lalo na yung dinadaanan natin, pag malakas ang ulan is medyo maputik din kasi, kaya kawawa din yung sasakyan natin. I mean, kawawa din yung motor natin na dumadaan dito kasi kahit bagong paligo pa lang siya, malinis, pero pag once na umulan at dinaan natin dito sa loob, ang nangyayari po is nagkakaputik-putik po. Kaya maganda na meron tayong kaya maganda na nalagyan ko siya ng buhangin at mga bato para yung dinadaanan niya is hindi po maputik. At hindi lang yan, natatrap din po niya yung mga tubig papasok dito sa area ko, lalong-lalo na dito sa pwesto kung saan nakapwesto yung mga alaga natin mga isda mga boss. So kung nakikita nyo, inaapak-apakan ko na lang yung mga parte ng may mga bato kasi pag once na dumaan kasi yung motor natin, yung gulong kasi ng motor natin is lumulubog din. So ayan mga boss, hanggang dito na lang muli ang ating vlogs natin sa ngayon, at gusto ko lang din po kunin ang pagkakataon na to para magpasalamat sa inyo sa walang sawa niyong panonood sa aking YouTube channel. At hindi lang po yun, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe, lalong-lalo na po yung mga bago nating subscribers dyan. At sana po sa mga kaibigan natin dyan, at lalong-lalo na po sa mga subscribers natin dyan at manonood natin, baka pwede na rin pong hingin ng pagkakataon na to para pakishare na lang din po ang aking YouTube channel para nang sa ganon is ma-update po din yung mga iba nating mga kaibigan na nag-aalaga ng mga isda na meron tayong benta dito sa area po ng Barangay Labuan, San Quintin, Pangasinan mga boss. At shoutout din po pala kay Junior Cloud channel. Shoutout po sa iyo boss. At hanggang dito na lang muli ang aking vlog at maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.